Salamat Anor. Ako nga pala si Aston Martin Bautista at sa Showbiz Balita. At sa mga link nangyayari sa Lunes dahil nagbabalik ng Don Bell ang kanilang kilig endorsing chemistry mula sa online streaming pabalik sa Primetime TV. Ang rom-com ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano na How a Red Flag na isa sa mga top rating na palabas sa TV ay mapapanood tuwing linggo ng 9:30 PM sa Kapamilya Channel, A2Z at TV5 simula Enero 27. Ang serye na kasalukuyan nag-stream ng mga bagong episode review ay patok sa mga tagahanga na gustong-gusto ang nakakapresko pananaw ng Don Bell sa isang magaan ang loob at nakakatuwang kwento sa nagpapakita sa kanilang umaagos na chemistry. Sa tema ng serye na umiikot sa mga walang bandila o negatibong katangian ng mga tao, pinahagi nila Donnie at Bell ang kanilang mga pananaw sa pagharap at sa iba't ibang uri ng personalidad at relasyon. Sa ang new gen phenomenal love team na mapagbigay ng kaunting aral ang serye pagdating sa pag-ibig. Buhay! Welcome sa Travel Thursday. Ako ang inyong tagapagbalita about sa Fun Destination. Ako nga po pala si Tuburner at excited kami na ipakita sa inyo ang mga pinakamagagandang destinasyon sa buong mundo. Mula sa mga breathtaking beaches hanggang sa mga vibrant citizens, i-explore na natin lahat, so buckle up at let's get started. Ngayon, pagtutunguhan natin ang magandang isla ng Bali, Indonesia. Kilala ang Bali sa mga stunning beaches, temples at vibrant culture. Kaya't ito ang tropical paradise na mayroon ng lahat para sa bawat. Nandito sa Seminyak, isa sa mga pinaka-popular na lugar sa Bali, at nakapaligid ako sa mga magagandang beaches, restaurant at shops. Ang energy dito ay electric at nakikita ko kung isa sa mga bagay na napapakilala sa Bali ay ang mga mayayamang kultura at kasaysayan nito. Ang isla ay tahanan ng maraming mga templo at shrine. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at kahalagaan. Mula sa surfing at snorkeling hanggang sa yoga at wellness retreats, maraming mga aktibidad na naghihintay sa inyo sa Bali. At kapag lumubog ang araw, ang isla ay bumubuhay sa mga musika, sayaw at masarap na. At pagdating sa pagkain, ang Bali ay mayroong mga pagpipilian na hindi malilibutan. Ang Balinese cuisine, Indonesia, China at India at talagang masarap. Yan ang ating episode ngayon sa Travel Thursday. Sana nag-enjoy sa Bali at makakasama namin kayo sa susunod na episode sa ABS-CBN. Huwag kalimutan na sumali at sundan kami sa social media para sa mga karagdagang travel, inspirasyon at tips. So ano na nangyayari dyan, Badyang? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Gian Luli Y. Badyang at ako po ay mag-uulat tungkol sa paaralan. Paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ng mga mag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa buhay, gayon din kung paano umunlad at mabuhay sa buhay. Itinatanim nito sa atin ang mga pagpapahalaga at prinsipyo na nagsilbing pundasyon para sa pag-unlad ng isang bata. Ang aking paaralan ay ang pangalawang tahanan, kung saan ginugugol ko ang karamihan ng aking oras. Ang paaralan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na makakuha ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng edukasyon, katulad ng tao, panitikan, matematika, publika at iba pang maraming asignatura.
At dun po natatapos ang aking pakikiulat. Ang susunod na mag-uulat sa inyo ay si Gabriel Nico Belmis. Muli, salamat po sa pakikinood at pakikinig. Magandang gabi. Si Gabriel Belmis at ang talakay pa ang Valley First Report. Nag-use para sa case mula noong Miyerkules ay naglagay ng may 1,000 na katao sa ilalim ng mga utos ng Pagdinas. Umabot na ito sa 10,176 acres na nagsusunog sa LA at Union na may 14% ng pagkakaroon. Sa buong LA area, nagresulta ang mga sunog sa hotel na dating na katao at pagkawasak ng may 16,000 na isang. May mga kritikal na kondisyon ng apoy para sa sa Los Angeles at habang inaasahan ang ulan na nagtutulog ng pangalan sa tao, buo ng lupa at pagkaka. Sa San Diego Camp, patuloy ang laban ng mga bombero sa ilang sa kabila ng mga pagsusunod, malaga ang pagkakay. Manatili tayo ulit at mag-ibig. Ngayon, bisitahin naman natin si Yuri at Bo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Yuri Misha Aboho para sa Balitang Sport. Manila Philippines updated. Na-stretch ang Akari captain na si Michelle Cobb sa labas ng court matapos ang malamang na pinsala sa leeg sa kanilang laban sa Simplex League sa 2024-2025 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference noong Huwebes sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nangyari ang insidente sa 5 hanggang 3 marka nang gumulong si Cobb na sinusubukang iligtas ang bola na nasaktan ng kanyang leeg sa proseso. Ang isang neck brace ay mabilis na inilagay sa kanya ng medic team habang siya ay binuhat palabas ng Taraflex. Agad na sinuri si Cobb sa dugout at dinala sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City para sa obserbasyon. Pinatibay ito ni Coach Takaminowa sa post-game press conference na ibinahagi na may nararamdaman si Cobb. Sa kabutihang palad, lumabas ang Chargers sa panalo laban sa kanilang kapatid na kuponan sa isang 4-set marathon. Sa isang ulat ng producer ng sports na si Sam Corrales sa Panel TV, sa panahon ng laro, sinabi niya na si Cobb ay tumutugon at hindi nakakaramdam ng anumang sakit sa leeg. Si Cobb din ay hindi nakakaramdam ng pagkahilo, ngunit ang kanyang noo ay mantigla na mahawakan niya ang kanyang kamay. Dagdag ni Corrales. Muli, ako po si Yuri Misha Aboho para sa Balitang Sports. Ang sunod na mag-uulat ay si Alnor Enton. Magandang umaga mga Mascardans. Ako nga pala si Alnor Nomak, na inyong magiging reporter para sa pag-araw-araw na balita. Ito ang ilan sa mga pinakalit, mga pambansa at international na balita ang unang mag-share ng kahayag mula sa mga autoritan tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. Mga lokal na balita. Francisco Municipal Correctional Agency o SFMPA ay nagpapalak ng service sa mga linya ng mundo. Nagpapatupad ang SFMPA ng mga akbang sa kalusugan at seguridad upang maprotektahan ang mga pasahero at empleyado laban sa COVID-19. Mga balitang pang-ikom ng MIA. Walang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad tungkol sa mga pagbabago sa ekonomiya. Mga balitang pangkapaligiran. Ang SFMPA ay nagpapalaw ng mga serbisyo ng para-transit mga alternatibong paraan ng transportasyon, tulad ng mga bisikleta at scooter. Ako nga pala si Alnor Tono, ang inyong umuulat sa araw-araw na balita. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Chanel Tandog at ang babalita sa inyo ng weather update. Ano nga ba nangyari sa ating bansa? Tignan natin. Asalang may nabagulan sa Metro Manila, particular sa umaga habang ito ay nagpapatuloy na nakakapekto ang northeast monsoon sa Hilaga at Kitang Luzon sa Lunes. Sabi ng Weather Bureau Pag-asa, sinabi ni Pag-asa Weather Forecast na si Dan Villamil na ang northeast monsoon o amihan ay magpapatuloy na makakapekto sa natitang bahagi ng linggo.
Kabilang sa mga katangin ng amihan ay ang malamig na hangin at mahina pag-ulan sa partikular ng umaga niya. Ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Davao Oriental ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang kalalkit na pag-ulan, pagkidlat at pagkulong ng dahil sa esterlize. Ang Metro Manila ay nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong mahina pag-ulan dahil sa ano. Mulit, ako si Shanette Tandog at nagbabahagi sa inyo ng weather updates. Magandang gabi sa inyong lahat!